Mga gamit sa klase. Mga gamit sa klase. Ito na po yung wire natin kanina. Lumabas na siya rito, dalawa. So ito po yung galing sa light. Ipapares natin siya dito sa dilaw. Okay, ito naman pong black. Dito po siya. Nakalinya ng switch. Okay, tapos ito naman pong dalawang abang na to. Okay, ito po yung dilaw. Gagamitin natin yan sa live wire. Ito naman po yung linya para sa line 2. Kasi may susuplayan pa tayo banda doon sa kabila. So babalatan ko na po ito. Bali, bababa ko muna uli yung camera. Okay, so nakabit ko na po yung receptacle natin sa pangalawang valve. So nakita niyo po, dalawa po ang pinabit ko rito. Yung isang itim papunta doon. Connection ng valve natin doon sa likod. Sa likod ko. So ito namang isa. Ito naman pong isang itim. Pansin nyo, pumasok doon. So papunta siya doon dahil doon yung control ng ating switch. Ito naman pong dilaw. Kaya po tatlo yan kasi itong isa galing dito, sinusuplayan niya yung valve natin dito. Yung isa naman papunta doon kasi may susuplayan tayo doon ng line 1. Okay. Tapos isa naman pong dilaw na ito. Ito po, galing po siya doon kasi doon galing ang supply natin. So, pinagsama-sama lang natin ng line 1. Tapos may isang itim na nakapasok dito, nakakabit sa receptacle yung isang line 1. Okay, ito naman pong puti natin. Pang line 2, papunta siya doon. So, nakita nyo po, may dalawang wire papunta doon para masupplyan natin ang mga load natin banda doon sa kabila. Okay, so pag i-splice po, ganyan dapat kalinis. Okay, yan, focus siya. Okay, so nakapit na po natin yung dalawang valve. Ayan na po siya. Ito naman yung susunod. So doon po yung switch niya. Okay, mapakita ko lang po ito. Natanggal yung ating screw dito or yung bagay na may thread para kumapit yung screw. Lagyan ko na lang po ng Torx para kumapit yung screw natin. Okay, dito na po tayo sa pangalawang pares ng ating valve. So, paliwanag ko lang ulit yung mga wire na to. Itong dalawang ito ay galing to sa ating supply. Okay. Ito namang po yung ating line 1. Line 1 and line 2. Itong dalawang ito. Okay. Pansin nyo po dito, ito yung dilaw ay ating line 1. Okay. Papunta po siya doon kasi nakakonekta siya sa dalawang valve. Line 1 siya ng dalawang valve na ginawa natin kanina. Tapos ito naman po, nag-usli na lang po ko dyan kasi papasok ko to sa receptacle mamaya. At ang puti naman po ay linya para sa ating line 2. So, galing po dyan, pumunta po doon para din po sa connection niya doon sa dalawa. Pula po ay para sa switch ng valve na ilalagay natin dito. Okay, bumigay na naman po yung lalagyan ng tornilyo natin. Nilagyan ko lang ulit ng Torx para kumapit ang ating receptacle. Okay, so ito na po yung wiring natin para sa sabihin natin valve C and D. Okay, so yung valve natin kanina A and B yun. So C and D. C and D na to. So ganito po yan. Itong black wire na to, ito po yung linya ng switch, papuntang switch galing sa valve A and B. Yan po yan. I-extend lang natin po natin itong wire na itim na to hanggang dun sa posting yun. Okay po. So ito po yung pula naman po, ito matang line 1. Okay, kinabit ko dyan para line 1 ng valve C. At may extension siya papunta doon para supplyan niya yung line 1 ng valve A and B natin. So ito naman pong red wire, nakakabit po sa isang linya ng isang tornilyo lang receptacle. Yan na po yung linya ng ating switch ng valve C and D. Ito naman pong white wire na to ay ito po yung line 2. In-extend lang natin papunta doon. Okay? Kasi meron tayong mga susuplayan na load doon, di ba? Yung valve C and D natin. Okay? Okay po. Kailangan lang natin i-extend yung line 1, line 2 natin palagi para meron tayong susuplayan sa ibang linya papunta doon. Okay, so po, splice ko na, tape ko naman. Kakabit ko na po ito at lalagyan ko na ng valve. Okay, nasa valve letter D na po tayo.
Magwa-wire pulling po tayo. 4 na wire yan. Okay. Pero dito muna tayo sa 3 wire na to. So, pansin nyo po, meron tayong black, red, white, and yellow. Okay. So, yung black po, ito po yung linya ng switch para sa ating bulb A and B. Yung white naman, yung red naman, linya ng switch para sa ating C and D. Okay. So, yung white po, line 2. Dilaw, line 1. Or, tama. Dilaw, line 1. White, line 2. So, okay. So, ito po, pansin nyo, may wire na naman. Black, red, white, and yellow. So, ito pong red wire na to ay para sa switch ng ating C and D. Ito black para sa ating A and B. Okay, so makatakin po siya papunta doon. Okay. Para sa junction box na nado doon. Okay, tapos meron naman po white saka yellow. Basically para po sa ating line 1 at line 2. Okay, kailangan po natin extend ng line 1, line 2 doon sa junction box natin doon. Okay? Kapag wire pulling na po, so may wire na doon, ang labas doon sa junction box na doon. Labas yan po sa tubong yan. Yan po sa poste niya natin ilalagay yung switch. Okay po, dito na tayo sa bulb letter E. So, ganun pa rin po yung wire na nakikita nyo. May red, may black. Okay, so itong red na to, extension lang to mula doon sa mga junction box. Kanina pa, na-extend lang po natin yung wire na. Yung black, ganun din. So, extension lang din po siya ng black na wire na kanina pa natin dinutod to. Review lang. So, ang red wire ay para sa ating black muna. Ang black wire ay linya ng ating switch para sa bulb A and B. Ang red po, bulb C and D. Okay po. So tatap lang natin yan, splice lang natin, magra-rat tail tayo dyan, tape-an natin. Okay? So ito naman po, mapansin nyo po hindi pa putol kasi nung hinatak namin, dinire-diretso na lang namin yung wire hanggang sa laylay na yun. Po. So, ang dilaw ay ating line 1, ang puti ay ating line 2 para sa switch. Okay, so itong line po nito, ito rin yung mga line, dito nakakonekta yung line 2 para sa lahat na switch. Okay, so ito pong line 2 na to ay nakarekta sa ating, sabihin na nating breaker papunta sa switch, sa common ng switch. So pagdating po doon, lalabas po yun mula sa common na switch, saka po mag-iwalay linya papunta sa bulb A and B na black, papunta sa bulb C and D na pula. Okay, so i-splice lang po natin ito at lalagyan ng reset na kayo. Okay, tapos na po. So itong yellow wire na to ay galing sa ating line 1. Okay, galing po siya doon. Itong wire naman na papunta doon, na dilaw na ito, ay ito na po yung ginawa nating linya ng switch para sa bulb E. Okay, bulb E po natin ito. So ito nga po yung black tsaka red wire na pinagsama lang natin kasi ito naman yung linya ng switch para sa bulb A and B, bulb C and D. Ito naman po white wire na to ay linya para sa ating switch. Okay, sa common ng switch. Yan lang po. So tatakpan ko lang to at lalagyan ng bulb. Okay, nakakabit na po ang bulb letter E natin. 36 watts. Okay, paliwanag po natin kung bakit natin inuna yung bulb letter E kanina. Balik tayo sa bulb D. So ito po yung bulb D natin. So unahin muna natin yung mga wires, red and black. Okay, so yung black wire po, yan.
ito pa rin po yung black na wire na kanina na control ng switch para sa ating bulb A and B. So ito pong red, ayan, napansin nyo, yung isang dulo niya nakakabit sa bulb D. Okay, tapos yung isa pong wire na red punta po doon. Okay, punta doon kasi nandun yung bulb C. Ayun naman, itong wire na to nakakabit dyan, tatluhan yan, nakakabit wire na to, nakakabit dyan, tatluhan, pumunta doon kasi doon papunta yun sa ating switch, banda doon. Okay po, so sana nasusundan. So ito naman pong isa live wire bulb natin. So ito yan, lahat ng line 1 nandyan. So bakit tatlo? Ito po ang isang dilaw na ito galing sa ating breaker. Okay, ito pong isang dilaw na ito. Ito po ang supply ng line 1 natin papunta sa bulb E. Ito pong isang dilaw na ito. Ito naman ay extension wire na sinusupply niya ang line 1 din po yan, pan-supply sa ating bulb C, bulb A, B, and C. Okay, yan po siya. So inino po natin ang bulb E kanina kasi may live wire na tayo dito kanina, itong dalawang ito, kaya hinuli na lang tong itap. Okay, yun po, sana nasusundan. Okay, tatakpan ko lang to, tapean ko lang at tatakpan ko na yung reset lock. Kakabit ko na yung reset